Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat sa tuwina siya. Bunga ng halaman, siyang nagpapasibol, buhay ay siya ang nagkakaloob. Ano nga bang wala sa kanya? Kasalanan lamang. Anong di niya magagawa? Pagkakamali. Kaya't sa tuwinay ang nais niya ay maging ganap ang bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang kasaysayan ng mundong ito, walang nakakita sa mga tao ngayon kung ano nga ang totoong istorya. At di naman ito maiuulat kung walang katauhang mga ginamit. Alalaang baga, maging sa paggawa ng mga kasulatan at libro, malaki ang kaibahan. Noon binabalumbon lamang at isa-isang nilaladlad. Subalit ngayon, libro ng tinatawag. Ngunit sino nga ba ang magpapatotoo sa lahat ng iyan? Wala namang namatay para magbalik at magsabing totoo lahat yan. Ngunit ang may pandama ay makadama. Ang pagiging marapat at makatotohanan sa pagkilala sama, siyang magiging daan upang makaunawa ang sinuman. Kaya't sa tuwin ay sinasambit, ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ibig sabihin na malakas lang ang tenga mo nakarinig ka, kundi ang tinuturan at tinutukoy na may pandinig ay nakarinig, yung mga may pandinig sa kalooban ng Ama. Yung mga nakakaunawa sa kalooban niya. Yung may lumuloob sa kanyang kagustuhan. Hindi yung malalakas lamang ang tenga na ang lahat ng katagay naririnig nila. Subalit di naunawaan. Ngunit ilan nga ba ang totoong magsasabing, ako ay nakarinig na? At sa mga nakarinig, ilan naman ang magpapatutong pagbabago'y nagawa na? At sa mga nagbago naman, ano ang patutuo ng pagbabago? At sa mga nakikipagtotoo ng pagbabago, ano ang dapat piliin at patuloy ng isabuhay? Ang dating buhay o pagbabagong buhay? Mula sa simula may habili ng Ama. May ginagawa siya na di nagagawa ng tao. May panukala siya na hindi sasabihin ng tao, kundi ang kanyang espiritu ang nangungusap at nagtuturan. Ngunit paano nga ba ang patutoong espiritu ang nangusap? May kapwa-tao baga kayong kakilala na sa dating pagkatao niya ay alam niyo kung paano siya magturan, magluwal ng salita? Ngunit ang pagbabago ng kanyang pananalita ay hindi niyo kayang liripin sapagkat hindi niyo maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Dahil pagkatao kayo. Subalit anumang bagang suri ninyo ay totoo at mabuti naman ang mga binibigkas. Mga minamahal, gayon nga ang katotohanan. Ang espiritu ay espiritu at ang tao ay tao. Ang tao ay tao at ang Diyos ay Diyos. At ang Diyos ay espiritu at ang pagkatao ay nilikha ng Diyos. Mga minamahal,
Malawak ang pag-aaral, mababaw na kahulugan kung minsan ay di maunawaan. Subalit sa tuwina, ang may pandinig ay nakaririnig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula sa Genesis. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Madali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito." Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma. At naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Pinuntahan ni Lot ang mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Kayo'y umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, "Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot datapat sa habag ni Yahweh. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon." Kay buti ng Ama, kay dakila niya, mga istoryang dapat pagnilayan at bulayin ng mga anak niya, na kung hahanapin nga ang kanyang matuwid at katotohanan, masusumpungang siya ang kaligtasan at buhay. Matututunan ang kanyang pagmamahalay wagas at tapat. Madarama ang kanyang pagkalinga at pagkupkop. Mapapatotohanang siya'y totoo at tapat kanino man. Sapagkat, patotoo din naman na walang malilihim sa mga gawa ng kanyang mga anak sa lupa. Kaya't noon, ngayon at kailanman, walang ibang makasusuri, makalilirip ng anumang ginagawa ng tao. Patuloy ang pagpapaalala, patuloy ang paanyaya, patuloy ang pag-akay, patuloy ang pagtanglaw, patuloy ang pagliligtas. Subalit, ilan ang tutupad? Ilan ang gaganap? Ilan ang magsusumakit na makatupad? Ilan ang makikinig at pagsusumikapang tupdin niyaong narinig? Ilan ang tatanggap at magnanasang magbagong ganap? At ilan naman ang magtatalusira at mag-aalinlangan sa mga salita ng Amang dakila? Mula noon, ngayon at kailanman, wala pang tumugon na lahat ng mga anak niya ay kanilangang natupad yaon. Na sa bawat araw, lahat ay masisilayan niyang kaisa niya, kasama niya, at nakikiisa sa kanyang kabanalan. Subalit, anak ba kayo ng Ama ngayong panahon na ito ng kanyang Espiritu? Maluwat man at madali, ano baga ang ibig kong ituran? Walang mali, walang humpay yaong pag-anyaya, walang mali, walang humpay yaong paalala. Noon, ngayon at kailanman, amay gayon na, siyang simula at wakas ng tao sa lupa. Subalit,
Hindi pagdaka karakarakay siya ang nagpaparusa at pinarurusahan niya yaong mga anak niya, kundi may pagkakataon siyang ginagawa at may pamamaraan siyang gagawin upang ang lahat ng kanyang mga anak na tumutugon sa kanyang paalala at nakikinig sa kanyang mga salita ay tuwiran niyang kakamtin yaong kaligtasan. Mga minamahal, noon, ngayon at kailanman, tao ang naging sutil. Tao ang kumalaban, tao ang lumaban. Hindi hayop, hindi halaman, hindi anumang uri ng nilikha ng Ama na mga kakainin at gagamitin sa lupa. Kundi yaon ngang mga anak niyang pinahalagahan niyang masigit, yaong mga pinahigit sa lahat ng kanyang mga nilikha. Subalit, noon, ngayon, at kailanman, hindi siya masahan, hindi siya maganang masiyahan sa lahat ng makikita niya at nakikita niya. Sapagkat ang tao ay tao, at ang tao ay puno ng kasalanan, ang isip kapag hindi niya natanglawan, nagliwanag at nakaunawa. Kaya't ang layon at nasa niya, halina kayo mga anak niya. Puspusin ninyo ng unawa ang isipan nyo, yamang kayo'y tumatawag ng Ama't Panginoon ko. At ang bawat pagpapatawad at pagiging marapat ay kalugod-lugod sa Kanya. At ang bawat tutupad, kalugod-lugod at karapat-dapat din sa pananaw niya. Sa palagay nyo, sa panahon ni Lot, ano ang naganap? Nailigtas ba ang nais niyang mailigtas? Kung papaano ang habilin na huwag lilingon, sino baga ang naging haliging asin? Di bagat ang kanyang asawa? Na kung papaano ay di tinanggap at pinaniwalaan niyaong sinambit na huwag lilingon. Tao, ano baga ang ibig kong ituran? Kayo bagay sumusuong na sa pagbabago? Huwag kayong palingon-lingon pa sa nakaraan ninyong buhay. Kung papaano niyong tinanggap ang Ama noon, ngayon at kailanman, na siya na nga noon pa man, ipagpatuloy niyo na ang pagtahak niyo sa kaligtasan. Huwag na ninyong babalikan ang kung anong nakaraan upang tamasahin niyo tanggapin yung kanyang pagnanasang maidulot kanino man. Mga mahal, ang sumusunod na hindi nakikipagtotoo, damdamin niya'y may pag-aalinlangan tulad ng asawa ni Lot. Subalit ang tapat na tumalim at sumunod, tinanggap ang kanyang aral, sumunod sa kanyang aral, na kinabang na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Istoryang lumipas na ilang siglo na ang nakaraan. Subalit kung mabubulay-bulay lamang ay tama't tumpak yaan. Kaya't kung papaano ang tao'y nabubuksan sa katotohanan, kapag ito ang tinanggap na tuwiran, tao rin naman ang masisiyahan. Alalaumbaga, noon, ngayon at kailanman walang layunin ng Amang mapahamak ang mga anak niya. Noon, ngayon at kailanman walang nasa siyang mailigtas kundi yaong mga anak niya. Subalit noon, ngayon at kailanman, ang makasusunod lamang, yaong ganang nakatakot na sa damdamin nila ang pagkilala sa Ama at susunod sa Kanya, yamang siya'y natanggap nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bakit pinatatakas ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya? Sapagkat wawasakin na ang Sodoma. Nang dahil sa maraming nabatid na kamalian ng Ama. At dumatal ang takda ng Kristo na may hayag at may bigkas ang nararapat sa lupa. Ang sabi ay mangagsisi at magbago. Subalit,
Maraming nagsasabi, pag nagsisi daw ay ligtas na. Madali pala ang kaligtasan na makamtan. Magsisi ka lamang, ligtas ka na. Paano naman ang katotohanang tinura na kapag nagsisi ka, huwag mo nang balik-balikan yaong mga sala? Nakalilito ang bawat pahayag ng tao, sapagkat may nagpapahayag ng iba't iba. Ngunit ano nga ba ang totoong pahayag ng Ama? Ipagkatiwala mo sa Kanya ang buong galak na buhay mo, na tanging siya ang pahiram at nagpahiram. At pagkatapos mo itong masunod, makikita mo kung paano ka anak niyang nakasunod. Paano nga ba ang pagtalima at pagtupad? Paano nga ba ang pagsunod sa marapat? Mahirap tupdin at sundin ng taong kaisipan at damdamin. Subalit ibinigay ng Ama ang Espiritu niyang matibay na maninindigan, matibay na magpapatalima sa katawan ng taong pinananahanan. Kaya't daki kita ang pagbabago at nagagawa ang pagbabago. Mga minamahal, damdamin ng tao, damdamin ng Espiritu ay magiging kaisa kung ang Espiritu Santo ay sumasa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. At siya ang patotoo. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Buhay nga ba ang Diyos? Mapapalad kayo ngayon, wika nga ng Panginoon. Kung nililigtas man kayo sa kapahamakan, wala nang sinasabing pumunta ka doon, tumungo ka doon, kundi sumunod ka lamang. Sapagkat maliwanag ang pinangako ng Ama na hindi niya nawawasakin ng daigdig, sapagkat nahabag siya noon. Ngunit mananala siya, di ba ga? At sino ang masasala? Ang halaman, ang hayop, at paano niya sasalain? Kung magbibilang tao, napakahirap unawain at napakahirap tanggapin. Ngunit huwag kayong mahirapan at huwag kayong masakitan. May Diyos na buhay, may maliwanag na nagbabahagi ng katotohanan, may katotohanang tatanggapin lamang ay makukunawa na ang gustong tumanggap. Buhay ba ang Diyos? Kay hirap. Kung ganang katalinuhang pangtao, hindi mapagtutugma-tugma, hindi mairirima, hindi may pagkakaloob sa inyo ng marapat. Subalit, hindi man ninyo ganang mawawaan ang lahat ng aking tinuturan. Mithiin nyo lamang kayo'y makadamat mabuksan. Sa di nyo namamalayan, may tinatanggap na kayong lubos. At yaong pagtanggap nyo, siyang magbibigay lugod sa inyong kalooban at pagtitiyapin yaong kalooban ng Ama upang makilala nyo man din kung sino nga siya. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo, ang bawat sugpungan ng tao'y binigyan mo ng anggulo. Kung papaano ito mababaluktot, kung papaano ito may gagalaw, at kung papaano ito mabibigyan mo ng tibay at katatagan. Ang bawat litid nila ay nakaugnay sa mga kasu-kasuan. Napalalambot mo, napatitigas mo. Na itutuwid mo, na ibabaluktot mo.
subalit ang butong matigas. Nawawakwak ang buong katawan, maghihiwalay ang butot laman, ngunit hindi nila makikita kung paano ito madudurog na mahahambing sa lupang alabok. Gayon ka nga kung kumilos aking ama't ama nila, na paghihiwalay mo ang laman at buto kapag iyong nasa. Ngunit, hindi mo ito ginagawa kung buhay pa sila. Subalit ang iyong espiritong walang buto at laman, maiaangkop mo at maipapasok kanino man sa nais mong panahanan at makapananahan sa iyong katotohanan at kabanalan, magiging templong tahanan ng lupang katawan, na do'y mapagtitibay mong ikaw ang pangunahin na marapat nilang kamtan. Sadyang kay buti mo at kay dakila mo, subalit ilan ang magnanasang tupdin at gawin lahat ang iyong mga habilin. Sinong makikipagtuto sa iyo na ipagkakaloob ng buong kababaan at buong katapatan ng sarili? O aking ama, tanto mo't lirip yaong tanong ko sa kanila at maging ang tanong ko sa iyo. Subalit walang makababatid ng kalahat-lahat ang nasa mo, maliban niya ang espiritong inugnay mo sa tao. Kung magkagayon naman, at niloob mo ngang maparito at pumaroon at kahit sanda ko'y nakikita mo at maparoon ng mga anak mo, ay makikita mo pa rin. Ikaw na rin naman ang saksi sa lahat. At ikaw na rin ang magsilbing galak nilang lahat. Kung paano sila lubos na makakakilala at tatanggap sa iyong espiritu, ipaunawa mong lubos ang marapat nilang mawawaang. Sa gayon, hindi masasakitan ang sinumang anak mong nakikipagtotoo sa iyo sa pamamagitan ng iyong espiritu. Sa piling nito, magagawang talikdan yung di mo kalooban at di mo kagustuhan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang nagnanasa ng kabutihan at patuloy na madama ang Ama, nanghihinayang sila sa mga nagawa na nilang mabuti sa nasimula nila, sa pasimula nila. Ngunit ang tanong bilang tao, hanggang kailan kaya sila makapagtitibay? Ang tugon ng Ama, hanggat matibay nilang pinananaligan ay ako anak, at matibay nilang tinanggap ay ako sa kanilang buhay. Hanggat matibay nilang sinusunod ang aking kagustuhan at kalooban, at matibay na nananahan ang aking kabanalan sa kanilang katauhan, ay di pinananaig yaong lupang katawan. Sapagkat doon, mapapangunahan kong lubos sila at mapapatotohanan ko man din ako'y totoo at tapat kanino man. At yaon ang pawang katotohanan. Kaya't sa tuwin ay hamon ito sa mga anak ng Amang mananampalataya, hamon sa mga nagsisina at nagbago, hamon sa mga nakikipagtotoo, hamon sa mga anak niyang nagnanasa ng katapatan niya, hamon sa lahat ng anak niya na ang layon at nasa ay makapiling siya. Ngunit sa hamong ito, sino kaya ang makikibaka ng tapat? Walang taong makakapakibaka kung pagkataong pananaigin nila. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, Espiritu Santo'y kailangan ng tao, Espiritu Santo makapanahan sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat madali kang gawa ng paraan ng Ama na makadama at makakilala sa Kanya. Ngunit mahirap para sa iyo bilang tao na makilala at madama mo siya kung hindi mo siya lubos hahanapin at upang masumpungan.
Madali niyang magawa ang marapat para sa iyo tao, sa ikalulugot at ikagagalak ng puso mo. Ngunit ang pinakamahirap, yaong mahirap kang tumanggap. Alalaumbaga, ang nais at layo ng Ama, makilala ang katotohanan at katapatan, ngunit sino nga ang magtitiwala pagdaka, lalo't higit tao lamang ang nangungusap sa bawat isa. Kung mismo ang ibinaba ay hindi pinagtiwalaan, ano pa kaya ngayon na mismong kakilala niyo'y tao lamang? Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit yaon nga ang panukat ng Ama sa lahat ng kanyang mga anak. Kung sino ang sumasa kanya ang espiritu niya, may pangunawa, may pandama, at nakakakilala sa gawa niya. Sapagkat ganang katauhan ay walang katalinuhang maisiwalat ang bagay na naririnig ng mga may pandinig. Ang salitang hindi kayang liripin ng walang pangunawa. Subalit ang Espiritu ng Ama na taglay ay katauhan, siyang magsasambit na anak, yaon ako, ganyan ako. Aanhin nyo ang lahat ng kinamtan nyo at natamasa sa lupa. Kung pagdaka naman, pagbulok ng inyong lupang katawan, baliwala ang lahat ng iyan. Sapagkat di nyo yan madadala't matatangay, kundi yaong sa aking kaloob, ang taglay nyo pa rin sa kabilang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, kamti ninyo'y kaliwanagan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mas mainam ang bubuo at bubuo ka pa ng higit pa na alam mong binubuo mo'y sa Ama, hindi ang matitibag at mabubuwag na lupang katawan lamang. Sapagkat ang pinakamatibay na pundasyong kaloob ng Ama, yaong salita niya'y ipagtibay ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako ayon sa sinabi ng Diyos. Si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki. Bagamat matanda na noon si Abraham, Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Katotohanan, paglingap ng Ama'y walang maliw noon, ngayon at kailanman. Anak na tumatalim at sumusunod sa kanyang kagustuhan, walang imposibleng nagagawad niya ang kanyang kalooban. Kaya't kung paano tumutupad at tumatalima ang kanyang mga anak, mahirap man at sakit ang pinagdaanan, subalit kanyang naisasadyad at napapatotohanang siyang ganap lumilingap. O tao, katotohanan ang aking tinuturan, mahiwagang kumilos ang di nasisilayan, subalit ang taong tumutupad at gumaganap, saksi ang mga mata, ngunit di nakikita kung paano tumupad at gumanap. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, isabaga kayo sa nalingap ng Ama at napatotohanang sumusunod sa Kanya. Kung magkagayon, alalahanin niyo sa tuwin na yaong mga aral niya at kautusan niya, nang hindi kayo mapariwara sa inyong kabutihang pagtanggap at patuloy niyong kamtin yung kanyang liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga ang salita niya. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno.
kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Sinabi ni Isaac ang pansin ng ama, sapagkat nakatawag pansin niyaon kay Isaac. "Ano iyon, anak?" Tanong ng anak at tugon naman ng ama. Patanong na tugon ni Abraham, "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong inihahain?" Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga sa Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa kanyang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit sa kanyang anak. Maliwanag ang katotohanan. Ang ama'y mapagmahal na lubusan at matuwid ang kanyang aral. Sinubok man si Abraham, sa kanyang pagtalimay tumupad, subalit batin niyang ito ay malulumbay. Hindi niya ginawa yung kanyang tinuran, kundi bagkos pinalaya ang kanyang anak at doon nakita at nakilala niya si Abraham. Nakabugtong-bugtungan man palang anak ay yahain dahil sa pananalig niya sa ama at pakikipagtotoo niya. Kaya naman itong amang tapat sa lahat, hindi niya ito pinahintulutan na masaktan ang damdamin. Ano ang malaking kaibahan sa paghahandog ng muling nabuhay? Ibinaba ng ama ang kabugtong-bugtungang anak para sa kaligtasan ng maraming kanyang anak. Subalit, hindi inalintana ng mga anak niya ang masasaktang damdamin niya, kundi napatotohanang kaiba nga siya sa mga anak niya sa lupa. Dinustat na pahamak ang anak na ibinaba para sa lahat. Subalit ang anak na ibinigay sa kanyang kinalugdan upang doon ay pangakuan na sindami ng buhangin sa dagat ang magiging lahi mo, Abraham. At sa katapatan ay napakita ang katotohanan. Kung magkagayon tao, pinakitang maliwanag ng ama siyang bukal ng habag at awa. Ngunit pinakita rin ng taong maliwanag na katotohanan. Hindi nila kayang damhin ang wagas niyang pagmamahal. Hindi nila kayang tularan ang katapatan niya at pagiging makatotohanan. Sapagkat iba ang laman ng isip at kalooban ng tao. Kung magkagayon at nang dahil sa pagmamahal, walang humpay, walang tugot ang kaparaanan, ibinibigay na malinis at dalisay, yaong pag-ibig na walang dungis. Kung magkagayon, ang lahat ng nalinisan niya, ang lahat ng nilinisan niya, ang lahat ng karumihang tinalikdan nila,
ayaw niyang balikan pa ng sinuman sa kanila. Upang sa gayon, mapakita't mapatotohanan siyang habag at awa at mayroon siyang magagawa. Sinubukan ka ba tao? Ngunit di ka nagpasubok? Batid mo ba na ang ama mo'y higit ang kaalaman at karunungan sa iyo? Kaya naman di mo siya tinuturuan? At kailan may di mo siya tuturuan? Kundi bagkus tatalimak at susunod lamang, mapapatotohanan niya sa iyo siya ang Diyos mo noon, ngayon at kailanman, na kung papaanong pagmamahal niya ay tapat, walang likat niyang ipagkakaloob ang galak kung batid niyang mas pinahigit mo siya kaysa sa iyong anak. Mas pinahigit mo siya kaysa sa lahat ng bagay. Mas pinahihigit mo siya kaysa sa iyong buhay. Sapagkat siyang may-ari ng buhay, siyang may kaloob ng buhay, siyang nagpahiram ng buhay, siyang nangangalaga kanino man, at ang sinumang lubos ang tiwala, kailan may di niya pababayaan. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Dumaratal ang kahinaan at karupukan. Subalit kung ang katapatan ay di nawawala, mapapatibay at mapapalakas pa rin ang kahinaan at kalampahan, sapagkat ang Ama ay puspos ng kalakasan. Tao, ang liwanag ay nababanaag ng mga mata, sapagkat kapag dumatalang araw, sumisikat ang liwanag. Subalit ano ang katotohanan ng liwanag na nais ipasilay sa mga anak ng Ama? Ang kanyang katotohanan na siyang buhay, siyang lakas, siyang tibay, siyang lahat, at ang lahat ay kaya niyang gawin para sa kanyang mga anak. Anak ka ba niya? Kinikilala mo ba siya? Nasumpungan mo na ba siya? Nasa puso mo ba siya? Salita niya ba'y nasa isip mo? Ano't hindi mo kayang tuparin ito? Kung magkagayon, paalala sa inyo, ang sumusunod tiyamay tumatalima sa kanyang nasa, at ang tumatalima sa kanyang kanasa-nasang kaloob-loobang mabuti, nakikita niyang lahat ito, kaya't napalalaya niya sa takdang kaloob niya, naaaliw niya, napalalakas niya, na pagsisilbihan ng buong galak at may katapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nakilala niyo na ba ang Ama na pinakikilala ko sa inyo? Nadaman niyo na ba siya, bagamat di niyo pa siya nakita? Kinikilala niyo bang matuwid siyang totoo at marapat na ninyo natanggapin sa buhay? Kung magkagayon, magalak at magpasalamat kayong nagnanasa niyon, mapapatotohanan niyang tapat siya noon, ngayon, at kailanman. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, nang dahil sa katapatan at pagiging makatotohanan ng Ama, tunay nga ang kanyang gawa, tunay nga ang kanyang salita, kaya't ito ang mula kay Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi o tao, kung magmamasid kayo'y wala kayong makikita, kundi ang katauhan at kaanyuan ng aking binagamit sa inyo. Ngunit kung may pangitain kayo'y may masisilayan nga kayo, kung ibabahaging makasilay kayo. Subalit kung may pandinig kayo at tuwirang makaririnig, mawawaan niyong ganap yaong nasa ko. Maunawaan niyong lubos yaong pagnanasa ko, at matatanto niyo yaong mga aral na ito.
Alalaumbaga, mabanayad ang dagat, malalim na hindi matarok ng sinuman. Subalit kapag ito'y mababaw, hampas ng hampas sa dalampasigan, kay ingay niyang pakinggan. Alalaumbaga, anong ibig kong ituran? Kuminsan, sa taong matahimik, palalim ng palalim, yaong kaalaman. Ngunit anong karunungan ang natututunan ng karamihan? Ang nais ng Ama, matutunan nyo'y Kanya, mabatid nyo'y sa Kanya, at makilala nyo'y Siya. At doon may pagwagaywayan nyo, banal siya't matapat, sapagkat sa buhay nyo, napatotohanan nyo, may nagagawa Siya. Ano baga ang ibig kong ituran, mga mahal ko? Ang pag-ibig ng Ama'y tapat kailanpaman. Nadama baga ito ng mga anak niyang nakikipagtotoo sa Kanya? Tuwiran kung sasambitin, nakadama nga sila. Subalit ang bawat baga nakadamay, napuspos nga sila. Tuwiran kung sasambitin, hindi lahat ay napuspos. Sapagkat pagkatapos nilang nakadama, nang hanapin nila isang libutan, nawalay din sa Kanya. Ngunit ang nagpakatotoo at kinilalay Siya, at nagnasang patuloy na siyang hanapin at masumpungan, nagpahalaga sa Kanya, pinahalagahan naman niya. Habang hindi nila pinahalagahan ang mahalaga sa kanila, ang Ama naman ang nagpapahalaga na marapat kamtin nila. Sa gayon napapatotohanan ng Ama, ako man ang inuna mo, anak, ngunit batid ko ang para sa iyo, kaya't ako maglalagak, at ito iyong makakamting ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahirap niyong mawawaan, masasakitan kayong tuwiran, kung ganang katauhan, yaong inyong susuri at magninilad. Subalit maliwanag kung sasambitin sa inyong lahat, Espiritu ng katotohanan sa taway idinatal, nakipamayan sa sanlibutan, tanggapin yung tuwiran. Mapapalad kayong tumatanggap sa hindi nyo nakikita at nagsasabuhay sa mga katotohanan na layon ng Amang inyong natutunan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, sadyang ang kahirap mawawaan ng taong kaisipan niya ang mga salita mo. Bahaginan mo sila ng pangunawa upang madama nila ang iyong katapatan. Malubos ang kanilang pagtanggap upang malubos ang kanilang liwanag. Makilala nila ang matuwid mong gawa upang makapagbuhay sila ng marapat sa kanilang kapwa, na kung paano sila'y nagsabuhay ng iyong salita, makapamuhay sila ng ayon sa iyong gawa. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Ano ang pangkaraniwang hindi mapagkasunduan ng mga tao? Yung sarili-sarili nilang kagustuhan at kalooban, di ba ga? Ngunit kapag ang sinusunod nila kapwa ay ang kalooban at kagustuhan ng Ama, meron ba silang hindi pagkakaintindihan? Wala. Kayo mismo makasusuri niyan. At kayo mismo ay makapagsusuri. Kaya't kayo mismo ang mga nakasuri at nakaunawa, kayo mismo ang magpapatuto sa sarili ninyo. Mahirap bang unawain ang salita ng Ama? Subalit, napakahirap makaunawa ng pag-iisip ay tao lamang. May sariling katwiran, may sariling dahilan, may sariling damdamin, may sariling kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, kay buti mo, Ama. Kaya't maliwanag ang tinuran.
Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ano ba ang tinutukoy na kaligtasan? At ano ba ang tinutukoy na buhay? Ang kaligtasan ng kaluluwa at buhay na walang hanggan. Ninanais niyo po bang ito'y kamtan? Nais niyo po bang ito ay kamtin? Salamat naman. Lahat ng nagnanasang ito'y kamtin, mayroon pong pamamaraan ng Ama, di ba? At may pamamaraan din ng tao. Ngunit ang pamamaraan ng Ama, hindi pamamaraan ng tao, di po ba? Ngayon, hindi po ito madaling tanggapin, ano? Hindi ito madaling makakamtan. May mga pinagdaraanan. At dito, natatakot ang lahat. Ano po? Katulad halimbawa, nakipagprosesyon po ba kayo kahapon? Salamat. Hindi man po kayo tanungin bilang tao, alam naman ng Diyos kung sino nakipagprosesyon, ano? Ngunit bilang nga po kunsing, hindi ko kayo lahat kilala. O kaya ay nakita. Sapagkat ganon ang paglakad, ano? Ngunit hindi ko man po kayo alam kung sino man kayo, ano man kayo. Ang masasabi ko lang, kung tapat ang inyong pakikiisa sa Diyos, Espiritu, hindi kayo napagod. Napagod po ba kayo? Hindi kayo nahirapan. Nahirapan po ba kayo? Hindi kayo nabigatan sa paghakbang. Nabigatan po ba kayo? Ngunit, sigurado nga po na hindi nga gayon ang inyong kakamtan kapag hindi kayo nagpakatotoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mapapalad kayong nakiisa na ang pananampalataya niyo'y matibay at matapat. Pagkatapos ninyong humakbang at umaasa kayong may magaganap na maganda sa inyo, ito po ba'y kakamtin ninyo? Ito'y nakakamtan ng mga hindi nag-aalinlangan. Ito'y nakakamtan ng mga mapag-alinlangan ba? Hindi po. Maliwanag ang tinukoy sa banal na aklat mula kay Lot. Huwag kayo ekang lilingon. O lumingon siya. Naging, yung asawa ni Lot, ano po? Naging, istorya po na kung inyong pagninilayan ay ano ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? O sige. Diba? Pawang totoo naman, kapag tayo'y nagbagong buhay at di natin matalikdan yung dating tayo, nakapagpapatuloy po ba tayo? Nakakamtin po ba natin yung pangako ng Diyos? Nakakamtan po ba natin na maging matatag at matibay? Hindi po, ano? Kaya, ano po ang dapat? Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Naunawaan niyo po ba yaong ganon? Ano po ibig sabihin nun? Ang tinatago, ang kanyang ginagawa, ay ayaw niyang mahayag, ano? Ang gumaganap sa dilim na tulad ng mga kasalanan na nadidimla ng kaisipan, ito po ba'y hayagan nilang ginagawa? Sapagkat ang lumalapit sa liwanag, inihahayag niya yung mabubuting gawa niya, di ba? Ngunit ang may lihim na ginagawa, nahahayag po ba? Hindi po ba tinatago nila, nililihim nila? O katulad ng halimbawa ay magnanakaw ka.
Ihahayag mo ba yan? Sinungaling ka, ihahayag mo ba yan? Kailanman ay hindi po. Kaya't sinong naliligtas? Ang mga nananampalataya na gumagawa sa kalooban ng Ama ay sumusunod sila. Kahirap noon, ano po? Ngunit nahihirapan po ba kayo? Nawa nga po. Nawa nga po. Habang may nararamdaman ka, mahirap makipagtotoo. Lalo na masakit ang nararamdaman mo. Naranasan nyo na po ba yung may naramdaman kayong masakit? Nanaig pa ba yung katauhan ninyo o yung espiritu? Subukan po ninyo. Kapag nanaig ang espiritu nyo, nakakalaban kayo. Kapag nanaig ang pagkatao nyo, gupong-gupo kayo. Narunasan nyo na po ba yaon? Hindi ako nagsisinungaling. Bilang tao, bilang sa espiritu, lalong hindi magsisinungaling. Kayo mismo magpapatuto sa sarili nyo yan. Kapag nadaraman nyo ang espiritu sa katawan nyo, malakas masigla kayo, di ba ga? Kapag ang pagkatao nyo, ang nararamdaman nyo, marupok at mahina kayo, di ba ga? Madaling suriin ang banal na espiritu sa katawan nyo. Kapag kayo ay nalilitot na gugulumihanan at maraming iniisip, kanino kayo? Mahirap pong mag-ulat, mahirap magpaliwanag. Ngunit mahirap man, kailangan tumupad. Buhay ba nga ma? Sapagkat bilang tao sa iyo'y mahirap, ngunit bilang sa Ama, magaan mong magagawa. Dahil nakatutupad ka hindi ganang sarili mo, kundi ganang Kanya. Kaya naman ang pinakikibakahan mo'y alam na alam niya, batid na batid niya, kaya't may tapang, may lakas ang loob mo, din gawin ang alam mong para sa Kanya. Buhay ba nga ma? Kaya't noon, ngayon at kailanman ay hindi ito mawawala mula sa gawa. Inggit naman ang pinakapunong saserdote at mga kasamahan niya sa kaanib na sekta ng mga Saduceo. Noon pa man pala may sekta na. At ang tawag dyan sa sekta na yan, yung mga relihiyon ngayon, sekta. Iba't ibang sekta iba't ibang kawanihan, iba't ibang komunidad, community, iba't ibang samahan ng kabanalan. Ngunit kabanalan nga po ba yung nasa inggit na pag-uugali? Kabanalan po bang matatawag ang pagtupad na inggit ang nasa puso mo't isip? Hindi makatutupad siya mabuti ang taong inggitera at inggitero. Kaya ito ang nais ng Ama na mawala sa bawat isa. Kaya't kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sa halip na sila ay ikulong, pinakawalan pa at inatasan. At siyon ang pawang katotohanan. Kapag nasa puso't isipan mo ang kaloob ng Ama, hindi ito maaring ikulong sa damdamin mo, magpupumiglas at magpupumiglas na ito'y mailahad at maihanglo. Sapagkat ang Diyos na kumikilala sa iyo at kinikilala mo, siyang patuloy na magbibigay kaparaanan upang ito'y tuparin mo. Nagaganap ba ito sa buhay nyo? Magalak kayo at magpuri sa Ama, sapagkat kung paano nyo tinutupad ang Kanyang kalooban at kagustuhan, kayo bagay pababayaan niya. Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubuk ang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay,
wala nang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan, sinungaling ang tao. At nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala nang nakitang tao sa loob. Maliwanag ang inulat sa una. Ngunit, kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan. Subalit ang inulat ng mga inatasan o inatusan, nakasarado ang pintuan at kanilang buksan ay wala na ang mga nilalabas nila sa makatwid. Ang tao noon at tao ngayon, makapagsisinungaling pa rin. Kayang sabihin ang gustong sabihin, ngunit paano ang amang saksi sa lahat ng nagaganap? Kaya't ang matwid at makatotohanan, nakalalabas, nakalalaya sa bilangguan. Alipin ba kayo ng damdamin ninyo? O alipin kayo ng Diyos Espiritu? Pakatandaan ninyo, makawawala kayo at makalalaya kayo sa lahat ng batid nyong hindi marapat sa buhay nyo. Sapagkat ang amang sa inyo'y tinanggap at patuloy na sa inyo'y lumilingap, siya ang magbibigay kalayaan sa lahat upang maganap ang ika'y magalak. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo. Kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Gayon ang tao, matapang na duwag. Sapagkat may takot din silang mga saktan at mahirapan mamatay. Ngunit ang anghel ng Ama at Espiritu niya, nakatutupad, nakagaganap ng lihim at walang makakakita. Kaya yaon ang asahan mo tao, gawin mo ang totoo, tuparin mo ang sa Ama, at makakalaya ka ng walang batid ang kapwa mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Tao, ganang katauhay di maiuulat ito. Ganang pagkatao di masasambit sa inyo. Ganang di nyo natantot nalirip kung paano ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, assorted. Kumisan ganyan ang isip ng tao, assorted. Manakanakadilim, manakanakaliwanag, manakanakang makulay, na napakabuti, manakanakang napakasama. Paano kaya maitutuwid ang lahat? Mga minamahal, mapakahirap magpakatotoo bilang tao. Ngunit napakadaling magpakatotoo kapag nasa Diyos, Espiritu. Paano nyo masisilip ang mata ng kapwa nyo? Sa loob ay makikita ang ugat na mata nyo rin ang tumititig. Nakikita nyo ba ang nasa loob ng mata ng mga kapwa nyo? Ngunit ang Diyos nakikita. Tama baga? Paano nyo masusuri ang laman ng isip ng kapwa nyo kung anong iniisip sa inyo? Ngunit ang Diyos, nababasa niya ang iniisip ng bawat isa. Paano nyo matatarok ang damdamin ng kapwa nyo kung anong nilalaman ito? Ngunit ang Diyos, tarok na tarok niya. Kaya ibig sabihin, sa Kanya mo hihain, sa Kanya mo ilagak, siyang tutupad at gaganap. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
bakit nga ba magpapakahirap ka pang magprosesyon, ano? Samantalang kung tinanggap mo ang Diyos, pwede naman hindi ka na maglakad, ano? Pero alam niyo po ba, isa rin sa pagpapatotoong matibay ang pananalig mo sa gayong ginagawa mo sakripisyo, di po ba? Na kung hindi ka makalakad sa pananalig mo, yung makalalakad ka, hindi mo na mamalaya, nakalalakad ka nga dahil sa pananalig mo. Tama po ba? At doon mapapatotohanan ng Ama na siyang pinananaligan mo ay kumilos sa buhay mo. Halimbawa, sa palagay mo, masakit ang ulo mo, hindi mo kayang maglakad. Ngunit sa pananalig mo, habang humahakbang ka, nawawala ang sakit ng ulo mo, naganap sa iyo dahil tapat ang pananalig mo. Sa palagay mo, tumutulo ang sipon mo. Hindi ka magkanda-ugaga, pati mata mo'y naluluha. Ngunit nang ikay maglakad, pinanaligan mo, mawawala ito. Nawala nga. Ganyan ang Diyos. Iyon ang sinasabing pananalig at pananampalataya. Yaong matibay mong pinaninindigan. Hindi yung sinasabi mo lang sa bibig, ngunit di mo ginagawa. Kaya, ang matibay ang pananalig, ang matapat na nananampalataya, sinasabi niya, ginagawa niya. Hindi sa bibig, nangungusap, nagsasalita, nilalahad, ngunit walang gawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, ang bawat araw ay nagiging mabuti, maayos. Anak, kung maraming salapi ang tao, pwedeng gawin ang magpasuri ng magpasuri, ano? At hanapin ang hanapin hanggang matuklasan kung anong dapat na gawin at makagaling. Ganun ang Ama. Kung marami kang pera, no? Paano yung walang pera? Anong hahanapin mo at anong pamamaraan para matuklasan mo kung anong paraan para gumanon ka? Hanapin mo ang katwiran at kalooban ng Ama. Yun na lamang ang magagawa mo. Di ba ga? Ngunit, ang lahat ba ng naghanap ng kagalingan dahil sa salapi ay gumaling? At ang lahat ba naman ng walang salapi na umasa lamang sa Diyos ay gumaling din? Hindi rin. Parehas lang, ano? Tandaan po ninyo, kung ikay hindi pa mamamatay, may paraan at gagaling ka talaga. Ngunit kung mamamatay na, anumang pamamaraan din na ibibigay sa'yo. Ngunit binibigyan ka ng kaparaanan para tumibay naman ang loob mo. Yun naman ang kaibahan ng pananalig at pananampalataya ay matapat. Nakakamtan mo ang tibay ng loob. Natatakman mo ang maging maligaya ka sa kabila ng may pinagdaraanan ka. Malaking kaibahan naman sa taong isip, damdamin ay pagkatao. Puro takot, pag-alala, at pagka-reklamo. Mareklamo, tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya may Diyos para baguhin ang tao, di ba ga? At kaya may tao para baguhin naman ang Diyos. Kaya kapag ang tao'y nagpabago sa Diyos, mababago. Kapag sumunod sa tao, ang Diyos, marami bang magaganap na gayon? Mangyayari kaya yun? Kailan may hindi mangyayaring ang Diyos ang susunod sa tao? Kailangan ng tao ang sumunod sa Diyos. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan.
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako, Senyor, may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Pamigay mo na. Manalig, umangkin at tanggapin. O sige, para masurin yung lubos kayo bilang tao. Kapag nasa pagkatao kayo, gustong-gusto nyo bang maglingkod? Nagmimithi ba kayong magtungo sa dakong ito? Namimithi ba ng isip at damdamin niyong kayo'y makinig? Kapag purong pagkataong nasa inyo, di nyo mimithiin yan. 100%, maraming ginamit ang Ama, at bawat ginamit niya ay may tagasunod siya, may binigyan siyang mga tagasunod, may binigay siyang mga tagasunod, may binigay siyang mga tagapangasiwa, sapagkat hindi kakayanin ng iisa, at siyaon ang patutuong ang gawain niya ay nililingap niya, pinapahalagahan. At ano ang patutuo rin na siya ang nagbibigay ng lahat ng paraan at kaparaanan. Yaong ibang kaparaanan na mula sa tao, pamamaraang pang tao, hindi mo makikita. Ngunit kaparaanan at pamamaraan niya ay makikita mo. Ano ang kaibahan? Katulad sa gawain ito, maliwanag niyang tinuran at pinahabilin. Tandaan mo, Constancia, kailanmay huwag kang mangingilak, huwag kang manglilimos, subalit patototohanan ko sa iyo, hindi ko pababayaan ang gawain ito. Maglalabing-4 na taon na sa Oktubre, kailanman ay hindi nangilak, nanghingi, o nagbigay ng sobre-sobre. Kundi ang lahat ng pamamaraan ay binibigay sa isip at damdamin ng tao, doon pinagkakaloob. Kaya't yung bukal sa kalooban ng pagtupad, magagalak, masisiyahan. At yaon ang patutuo ng Ama. Kung hindi ka nahirapan, bukal sa kalooban mo. Kapag ikay nahirapat na sasaktan, hindi bukal sa puso mo. At yaon po ang maliwanag na tinuran niya, tinuturan ko lamang din ngayon. At di ako gagawa ng istorya sapagkat may Diyos na nakaririnig sa sinasambit ko. At buklatin niyo sa banal na aklat, naroroon din yaan. Kung magkagayon, ang bawat ginagawa ng tao pala, siya rin ang makikinabang. Siya rin naman ang mabibigatan at masasaktan kung hindi tama ang ginagawa. Ngayon, ang totoong ginagampanan nyo
Kanino nyo inyaalay? Sa sarili nyo? Hindi. Ginagawa nyo ito dahil sa amang inyong nasumpungan. At di nyo magagawa sa Kanya kundi sa kapwa nyo, doon nyo ibibigay. Doon nyo ilalagak, doon nyo iaalay. Sapagkat di nyo siya pwedeng paglingkuran, nahahandugan nyo ng anumang bagay, at hahandugan nyo ng pagkain, at ibibigay nyo ang bibihisan siya. Kaya naman, maliwanag ang tinura niya, ang sino mang pinainom nyo'y ako pinainom nyo. Ang sino mang pinakain nyo'y ako pinakain nyo. At ang sino mang dinalaw nyo sa bilangguan ay ako'y dinalaw nyo. Tama baga? At ang bawat ginagawa nyo'y para sa kapwa nyo, ngunit saan nyo ginagawa? Alalaong baga, ang bawat araw na pagtalim at pagtupad ninyo na para sa Ama, hindi kaya siyang gumanti sa inyo. At kung siya ang nasa inyo at kumikilos gumaganap kayo para sa Kanya at siya ang nangunguna, nahihirapan ba kayo? Ano man ang nararamdaman nyo, nakagagalaw kayo, siyang nagpapagalaw, hindi kayo. Ano man ang pinagdaranan nyo, nakasasadyad kayo, nakahuhulagpos kayo at nagtatagumpay kayo, hindi siya nakakalimot sa inyo. Hindi ganang inyo ito at hindi ganang inyo naganap ang bagay na pagkahulagpos nyo, kundi ganang kalooban niya. Sa madaling salita, ano ang nagagawa niya sa buhay ng tao? Lahat ng mabuti, ngunit ang masama, hindi siya gumagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mula sa pamunuan ng mga kaps, sa lahat ng naghandog, sa nakaraang kapatirang Divine Mercy na Peace Day na pinuresisyon, at mula sa bawat damdamin ng mga binahagi ng Ama sa gawain ito. Ang paghahandog nyo'y siyang magbalik. Ang paglingap nyo'y siyang magmahal sa inyo at magbalik ng paghigit panggalak, at ang bawat ginagawa ninyo, sa Kanya nyo ibigay ang parangal at papuri, at sa Kanya nyo hintayin ang ganti. Sapagkat di makagaganti ang rebulto, at hindi rin makagaganti bilang apo kunsin, ngunit ang Amay makagagawa ng ganti sa inyo na masigit pa. Kaya't kung papaano ang gawain ito ay pagtalima lamang at pagsunod, walang ganang kasarilinan at kagustuhan ng bilang tao, ang Ama na rin ang magtakda ng lahat para sa marapat na tanggapin ng mga anak niyang nagpapakatapat. Sapagkat kung ganang pagkatao, ano nga bagang maibibigay sa inyo? Ni walang mapapagaling, walang magbabago at mapagbabago. Ngunit ganang Ama, ang sino mang nakapagbago ang isip at damdamin, siya ang tinanggap, siyang kinilala, siyang nadama. Ngunit hindi ang tao ang nagpabago at nagbago at magpapabago, kundi siya mismo. Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nagpaalipin lamang ang bawat inalipin, ngunit kung mabuti ang umalipin, mabuti ang ganti, mabuti ang kakamtin. Sa bawat alipin, Ama ang kumikilos at tumutupad sa pagkaalipin ng Espiritu niya. Subalit ang maalipin na masama at alipin na masama, alipin ang kasamaan, pagkaalipin sa kasamaan, ang Ama na rin ang nakababatid niyan. Mga minamahal, ano ang layo ng Ama? Pagkupkop. Patnubay. Pagpapahalaga. Pagliligtas. Hindi pagbabaliwala, paglayo, at pagiging talusira. Kundi pagkupkop, pagmamahal, paggabay, at kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos,
Paano nyo napapatutuhanan ang pagkilos ng Ama sa buhay nyo? Yaong napakahirap liripin ang isip ng tao. Yaong napakahirap unawain, subalit naganap at natupad dahil sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Sapagkat isip, damdamin ng tao ay kaya niyang baguhin. Kung ang panahon ay kanyang nababago, ang buhay mo rin kaya niyang baguhin. Kaya't ang bawat pagbabago ay sa Kanya, hindi sa tao. At nagbabago'y tao, ang babaguhin ay tao. Kaya't ang lahat ng nagbago at pinagbago niya, na siyang tinanggap at kinilala, sumayinyong lahat ang paghahari niya. At ang bawat araw na nagmimithi pang magbago, mapagharian nawa kayo at makilalang lubos siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Anong silbit, anong kabuluhan ang ipagwagaywaya ng tawang ganitong pagtuturan? Dili kaya ipagsumigaw ang ganitong pag-uulat? At paano niya ito matututunan at ganang kanya'y ibibigay? Paano nga tao ang may pandinig ay nakarinig? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Jessica, buhay ba ang Diyos? Masarap ba ang makopa? Salamat sa Panginoon. Maganda ang buhay. Kahit mahirap, masarap ang nagkakaisa, nagmamahalan, at payapa na namumuhay. Tama ba? Kaya, tandaan mo, sa dakong ito'y di ka sisidlan ng dilim. Sisidlan ka ng, hindi ka sisidlan ng kasamaan. Sisidlan ka ng, di ka tuturuan na maligaw, kundi ikaw ay tuwid. Aba, magaling na siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa iba't ibang kaparaanan, kumusta ka na? Pari ko'y nakasadyad kang naglakad, Ha? At di na rin kumirot ang aragoy-aragoy mo. Aragoy. Ang hindi ko lang alam kung hanggang kailan yung pagbibigay ng Ama, Nawa po, lahat tayong pinagbibigyan ng buhay ay matutunan natin siyang ganap. Masaya po ba ang buhay? Alam nyo, talaga namang masaya ang buhay Ang tao lamang ang hindi nagpapasaya sa sarili niya. Sapagkat kumain ka ng kaunti, kumain ka ng marami, ang papasukan niya ay tiyan. Bibig ang panguya, ang pangnangnang. Ngunit, hindi mo malalaman kung ano ang dinulot sa'yo sa katawan niya. Tama ba? Ngunit ang Ama, alam niya kung ano naging bahagi niya sa mga katas niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung minsan masasabi mo, Panginoon, para makontento na lang ang tao at masyahan ilagay mo nga po sa isip nila, huwag matakaw. Kasi kung minsan ang tao sa pagkain nagkakasala sa pagmimithing kainin yun. Hoy, sasabihin, mabuti pa kasi ganyan, maganda ang buhay, nakakakain ng gano'n, nakakakain ng ganyan. Alam niyo po, hindi naman nakakaingit yung gano'n. Yung pagkain, hindi nakakaingit. Kahit ang kinakain mo araw-araw, ay iyon at iyon. Kung ang Diyos ay nasa isip mo at nasa damdamin mo, hindi ka manghihinawa doon. At hindi ka magsasawa sa bibig mo na malasap yun. Mapalad nga po ang mga tao ngayon kahit mahirap hindi dumadanas ng, dati, pagka kumain ka ng mansanas at ubas, aba, may pera ka. Ngayon, kahit mahirap ka, nakakakain ka ng mansanas at ubas. Noon, magbahog ka ng tubig at asin, linaga iyan.
Eh ngayon, linagang baboy na, linagang baka pa ang hinahanap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya napakalaki ng kaibahan. At paano naman na bago ang isip at damdamin ng tao, nasa magulang na rin. Siyempre ang tao pagka nababago ang takbo ng buhay, naiba rin ang panlasa, naiba rin ang isip, ay iba rin ang kalooban. Ngunit mapalad ang taong anuman ang kinamtan, hindi nagbago ang pag-ibig sa Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Noon, maglalakad ka, makakarating ka hanggang Baliwag. Ngayon, hindi ka pwedeng maglakad hanggang Baliwag. Ngunit, kung paano naman noon, naglalakad lang ang tao, walang maraming iingkang-ingkang. Ngayon, lakad ng lakad, marami ang pilay. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Magnilay kayo. Noon, uso puro lakad, puro lakad, puro lakad. Ngayon, uso puro sakay, bata pa lang, magana ang tuhod. Buhay ba ang Diyos? Ano ngayon ang magandang dinulot ng masarap na buhay? Mayroon ba? Magnilay kayo. Mayroon ba? Ngunit ito ang gusto ng tao, masarap na kinakain, masarap na buhay, masarap na tuhod na masasakit. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, nung panahon na yon, puro pangat. Pangat, linaga, pangat, nilaga, panat, linaga. Ngayon, pag pangat at nilaga, ano bang ulam iyan? Di ulam yan. Ngek, sabi pa ng bata. Ngyak, sabi pa ng matanda. Ano ba yan, Eka? Mamamatay na eka ako sa hindi pag-uulam ng masarap. Namatay sa ulam dahil sa ulam namatay. Mga minamahal, noong unang panahon, suso, pakukuluan, sa luya. Tama po ba? Noong unang panahon, isda nakukuha sa sapa. Ngayon, ilog man nakakatakot kainin. Bakit? Nakakahiyang sabihin. Kayong nakakalam niya. Buhay bang sabihin mo ang Ama ay totoo at tapat? Kaya ngayon, pag bibili ka ng bulig at tilapia, tatanong mo saan galing yan. Ang gustong kumita, kahit galing sa sapang puro uod na, ang sasabihin doon sa pispa. Kaya naman kung maselan ka at nakakaisip ka ng gayon at ganyan, hindi ka nakakain. Sa inyong kasalanan, marami ba naman ang nabubuhay ng magaling? Kung sinong maselan ngayon, siyang maraming sakit. Di ba? Magnilay kayo. Magbulay kayo. Sapagkat, lahat ngayon, puro mineral water. Wala nang immune system bodies, antibodies na nakamamatay. Kaya ngayon, madali nang mamatay. Buhay ba nga ma? At pamamaraan naman yan para kumita. Pag kumikita ka, may pera. Pag may pera, mayabang ka. Pag mayabang ka, patay ka. Buhay ba nga ma? Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Ala, wala akong sasampitin sa inyo, hindi totoo. Ang tinuturan ko'y pawang katotohanan at ang nasasaksihan ko yaon lamang totoo. Ngunit ang hindi ko sasambitin sa inyo, yaong hindi dapat at di marapat. Ngunit magnilay kayo't magbulay. Ang tinuran ko't sinambit ay pawang nasilayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Pag binibigyan kang pagkakataon bilang tao, nakakatawa ka, no? Pero alam niyo po ba, kapag naka-espiritu kayo, kahit di kayo tumatawa, maligaya puso niyo. Kapag ikay nasa pagkatao, tawa ka ng tawa, di naman masaya puso mo. Anong tawag sa iyo? Mapagpaimbabaw na tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan po ang totoo niyan. Taga nyo sa bato. Kapag naka-espiritu ka, di ka man natatawang, ha. Pero masaya ang puso mo. Pero kapag nasa pagkatao ka, tawa ka ng tawa, di maligaya ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat hindi sa tawa ang ligaya ng puso. Hindi. Hindi kayang bilhin yan, hindi kayang agawin, hindi kayang nakawin. Ang tunay na ligaya dito bumubukal. Dito nararamdaman, hindi sa nguso, dito sa puso. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Purihin, purihin, purihin ka ma.
sa katapatan at pagiging totoo mo, nang iyong espirito'y binaba sa lupa, ibinahagi mo ang marapat at dapat, kaya't kung paano ang tao'y tinutumpak, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ako po may kukwento, hindi ko kahihiya, totoo naman eh. Sabi nga po, pag totoo, wag mo ikahiya eh. Minsan po may nagbigay ng kay Mito. Nako, pinagkukwentuhan nila galing daw sa puno ng malapit sa sementeryo. Parang natangay ako bilang tao na sabi ko, ay, nyek, sabi ko. Napatigil ako, binuksan ko na. Kakainin ko ba ito kako? O hindi ko kakainin? Nasipsip kaya yung katas ng patay? O hindi. Teka muna kako. Parang umasimasikmura ako. Din ko tuloy nakain. Kasi po parang natangay ako bilang tao, no? Isang araw nagpunta kami doon sa sementeryo. Dahil ano po ng tatang ko yung araw ng kamatayan. Nagpunta kami doon. Saan ba ako yung bahay nung nagbigay? Gaano ba kalinya yung sinukat ko yung nako! Ang tao nga naman ako kaselan-selan. Naku, Diyos ko, patawarin mo po ako sa naging ugali ko nung araw na yon. Patawad po, patawad. Tumingala ako sa langit. Patawarin niyo po ako. Nagbilang tawa ko nung araw na yon. Ngayon, pag nagbigay ka ako siya, kung ngayong kainin, kakainin ko lahat. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Aba, paano pa bang nasipsip nung katas yung ugat? Nagmula doon sa yung puno, sa lupa, umakyat ang ugat. Sinipsip ng ugat yung puno, nanalaitay sa mga sanga, nagbunga, katagal, hindi nagbubunga. Tapos yung katas ng patay. Sabi ko, hindi, kasi ang tubig sa ilalim ay parang, ano po yan? Bumabalong ang tubig sa ilalim, di ba ga? Paano mananahan yung katas ng patay? Sabi ko, tanga. Sabi ko sa sarili ko, tanga. Yan ang pagkatao, tanga. Ganyan po dapat tayo. Kumisan, tanga na tayo, ayaw pa nating aminin eh. Pinalalabas pa natin tayo magaling, matalino. Di baling tanga ka sa sanlibutan, wag lamang sa Diyos sa pananaw niya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Wag ka lang masabihang tanga, matalino ka, hindi mo maamin ang mali mo, hindi mo maamin ang kasalanan mo, ayaw mong magpakababa dahil matalino ka, magaling ka. Ngunit ang Ama, ang gusto niya, kahit na sino kang matalino at nagpakababa ka sa Kanya, lugod ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat hindi tao ang sinukuan mo, hindi ka sa tao nagbabago, at hindi ka sa tao magpapakabago, kundi mismo sa Kanya. Kaya kapag ibinaba mo ang sarili mo, kahit na ano ka pa, sino ka pa, dahil sa Kanya, lugod ka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, yun ang gusto ng Ama. Kaya lang sino lahat ang tatanggap niya? May susuko bang sarili? May bababa sarili? Lalo na kung kinukutsa at pinagtatawanan ka? Hindi. Tao lamang ang nagtatawa sa'yo, bakit ka magagalit? Tao lamang ang kukutsa sa'yo, bakit ka magagalit? Tao lamang ang aayaw sa'yo, bakit ka magagalit? Ang matakot ka at magalit ka na sa sarili mo kapag ang Diyos ang umayaw sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya ngayon, kahit ito yung nicho, at ito yung puno, nagbunga yon, kainin mo, hindi kumatas yung kanyang patay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sabi ng tao, masela. Ano ba yung bagoong? Kumuha ka na at humanap ka ng special na patis. Gusto nyo patis special. Ano ba laman nun? Ay, ayoko kanyan. Special patis ang gusto ko. Class eka ako. Class. Wala ko sasabihin.
Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. O ang bago, paano ba nabubuo yan? Ha? Paano? Ang buro, paano? Manyaman, nganing kapampangan, masarap. Ano po? Sabi nga ng narinigan ko katatanganan ng kapampangan. Kukuha ka sila ng kanin na maganda. Tapos kay dinadapil-dapil. At pagkatapos kay nilalagyan nila ng isdang sariwa. Tapos kay binubulok. Ay katatanga ka. Sabi ko naman, sa isip ko hindi ako sumagot at di ako nagsalita. Ikaw ang tanga. Bakit? Bakit? Yung kinakain mo ba'y gaano kalinis? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Gayon lang naman ang tao. Sa hindi niya kinakain, marami siyang sinasabi. Subukan mo sa kinakain niya at ikaw magsalita, magagalit din siya. Buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba sa halimbawa, mahal na mahal ang asawa. Mali na, pinaglalaban pa. Nung binugbog siya, ay totoo nga palang masama ka. Sabi niya, hindi naman maitapot, maisuka, asawa na. Ngunit, ano ibig sabihin? Huwag mo ikagalit ang katotohanan. Tanggapin mo ang katotohanan at makalalaya ka sa lahat. Aminin mo sa sarili mo kung sino ka't ano ka. Sa Diyos mo aminin, huwag sa kapwa mo tao. Kung natatakot, nahiya ka. Ngunit sa Diyos, huwag kang matakot at mahiya. Kung gawa mo ay totoo. Ngunit sa mali, matakot ka at mahiya. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sumainyo ang kapayapaan. Ay nabuburo na yung utak mo kaya ganyan ka. Nabuburo po ba yung utak ng tao? Kayo po, matanda na. May nakita na po ba kayong naburong utak ng tao? Tingnan nyo ang salita ng tao, naburo na ang utak mo. Nakapagburo na pala siya ng utak. Kailanman walang nabuburong utak. Manapa, nabubulok ang utak. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kapag binuro mo yung utak at kinain mo yan, patay ka. Sobrang linamnam niyan. Sobrang asin pa yan. O sige, kainin mo isang tasa. Pag di nalasong ka, buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ibig sabihin? Pawang katotohanan. Ang pagkain sa sobrang sarap, sa sobrang tamis, sa sobrang lahat, mali rin. Sa sobrang linamnam, nakakalason din. Ganyan din ang ugali ng tao. Sa sobra at labis, nakakalason din. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, ang may mata sa inyo'y nagliwanag, ang may pandamay sa inyo'y nakadama. Walang nauna na di mahuhuli, at walang nahuli na hindi mauna. Ang pasubali nga sa tuwina, tahakin nyo ang tuwid na daan, at masusumpungan nyo ang liwanag ng buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Para pong tahimik kayo lahat. Masaya po ang buhay. Mga Kaps, maraming salamat sa inyong kapagalan. Nano po ita? O mamaya po makikita nyo yun. Tanuro na pala. Nakita. Meron nga pong nagsabi, nung nasa Amerika, sabi niya, di ko po makita yung sinsing ko. Sabi niya, naku huwag ka magpakahirap ng isip dyan. Makikita mo rin iyan. Katagal bago nakita. Bago siya pumunta ng Pilipinas, nakita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganyan lamang po ang buhay. Ngayon doon sa hinahanap nyo, nagpakabugnot kayo, nagpakainis kayo, nagpakagalit kayo. Hindi nyo na nakita yung hinahanap nyo, tumaas pa presyo nyo. Kung namatay kayo, lalo hindi nyo makikita.
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin nun? Kung may hinahanap kayo, huwag kayong bagot. Sabi nga ay hinahon lang, timpi lamang. Hanggang sa takda niyong makita, aba, hindi kayo nahirapan. Yan ang gusto ng Ama. Binibigay niyang maliwalas na pag-iisip, malawak na pangunawa, mabuting pandama upang hindi ka masakitan sa bawat araw at gabi man. Ang may pandinig ay nakarinig. Tayo na, mga minamahal ko.